Praise the Lord. Amen po. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba batiin natin ng nakaka-bless na good morning yung ating mga katabi? At least 2 o 3 tao yung pag-greet mo pa lang sa kanya, parang nag-lunch na siya, parang nag-dinner na. Praise the Lord. Amen. Amen. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon, sa mga first time po na nakasama natin. Naniniwala po ako na kung saan tayo po ay dinala dito ng Panginoon, everything happens for a reason. Hindi po tsamba ang araw na ito, kundi ito po ay tinaon ng Panginoon. At naniniwala po ako na may dakilang layunin ng ating Panginoon sa ating buhay na ating matutuklasan ngayong araw na ito. At sa bawat isa na nakakasama po natin every Sunday, like what I'm always saying, that your labor in the Lord is not in vain. Malagpasan niya ng ibang tao, hindi man makita yan ng ibang tao, si Lord ang nakakakita ng lahat. At pag sinabi ni Lord, not in vain, it's not in vain. Hindi palalagpasin ng Panginoon yan. God honors efforts. God honors faith. Ino-honor ng Panginoon yung effort natin na ginagawa para sa Kanya. At ino-honor ng Panginoon ang ating pananampalataya. And every time na si Lord ay na-please. Di ba sinabi natin that faith pleases God? Every time na si Lord ay napiplease sa atin, may ginagawang himala, may binubuhos na pagpapala ang Panginoon, may matinding kilos na ginagawa ang ating Panginoon. So I believe na ang bawat isa ngayong araw na ito, yung mga nag-effort pa lang, yung mga sumunod pa lang sa ating Panginoon, naniniwala po ako mga kapatid, yung iba dito pinagpala ka na ng Panginoon, yung iba dito mga kapatid, naniniwala ako na kung saan patuloy mong mararanasan yung kilos, yung kamay, yung pagpapala ng Panginoon ngayong araw na ito. And I do believe mga kapatid na lahat tayo ngayong araw na ito ay blessed na. Lahat nga po ng blessed, minsan palakpakan natin ang ating Panginoon, minsan pa po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. So tayo po ngayon ay may brand new series for this month of June entitled Unlikely Heroes. Ito po mga unlikely heroes na ito, sinasabi natin sa series na ito, that who you could be will surprise you. Who you could be will surprise you. Yung magiging ganito pala ako, kaya palang mangyari ito sa buhay ko. Minsan kasi may mga bagay, may mga pangyayari sa buhay natin, may sitwasyon tayo na natuldukan mo na eh. O minsan nga hindi ikaw tinuldukan ka na ng mundo eh. Naakala mo hanggang dun ka na lang, naakala mo hanggang dito na lang ako, na ganito na lang ang mangyayari sa buhay ko. At ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Yung mga di mo akalain na pwede pa palang mangyari sa'yo. Sa kabila ng edad mong yan na napakabata mo pa. Or maybe some of you sasabihin mo na napakatanda ko na, pwede pa palang mangyari ito sa buhay ko. Or maybe some of you are struggling financially, struggling emotionally, struggling physically, na pwede pa palang mangyari sa buhay ko to. At pwede pa pala na magkaroon ako ng matinding impact sa mundong ito. Lagi yung sinasabi, that if you're not dead, God's not done. Hanggat di ka pa naman graduate sa buhay na ito, hindi pa tapos ang Panginoon. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. So unlikely heroes, who you could be, will surprise you. At naniniwala po ako sa buong buwan na ito ng June, madidiscover natin yung kakayahan at yung pwede pang mangyari sa ating buhay. So mahaba-haba ito, limang linggo po tayo dito, 5 Sundays tayo dito. Of course, 4 lang yun, tapos mag-series break tayo. Sa ikalima, ba't naniniwala po ako mga kapatid, makinig ka maigi dito, tapusin mo tong series natin, invite mo yung mga kaibigan mo at naniniwala po ako mga kapatid, after this series, your life will never be the same again. So let's get started dito sa first topic natin. Alam niyo po, minsan may mga sitwasyon sa buhay natin, nasasabihin natin, sino mag-aakala? Maltakin mo nga naman Itong tatambay-tambay na ito ay ganito nangyari sa buhay niya. Biruin mo nga naman na itong basagulero sa lugar namin ngayon nagpe-preach na.
Biruin mo nga naman itong walang imik na to bus ko na ngayon. Biruin mo nga naman, hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. So ito po yung sinasabi natin na minsan sinasabi natin na who would have thought? Yung bigla-bigla ka nagkaroon ng surprise, na-surprise ka sa sarili mo o kaya sa ibang tao na, grabe, dumating na ba yung moment na minsan nakaupo ka, nagbubulay-bulay ka, nagkakaroon ka ng me time, na masasabi mo, biruin mo mangyayari pala to sa buhay ko. Sa mga graduate ngayon, sa mga na-recognize ngayon, nag-moving up. By the way, congratulations po pala. Kung meron man dito, palakpakan natin yung mga graduate, yung mga naka-receive ng mga awards, o kung ano man ang narating mo ngayong buwan na ito. Nangyari sa'yo yan. Biruin mo nga naman, sino mag-aakala? Na ultimo 10 piso, hindi nga makaya dati. Pero nangyari ito. Sino mag-aakala? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to discover your incredible moments that will make you say, who would have thought? How to discover your incredible moments that will make you say, who would have thought? I want you to open your Bible with me in Psalm 78, verses 70 through 72. Psalm 78, verses 70 through 72. Isa ito sa napakaganda na pwede nating panimula dito sa series na ito. He who chose David, his servant. So he chose David, his servant, and took him from the sheep pens. Verse 71. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob, of Israel his inheritance. 72. And David shepherded them with integrity of the heart, with skillful hands. He led them. So join me in our message today entitled, Who Would Have Thought? Who would have thought? Sino mag-aakala na kaya ko pa pala? Na mangyayari pa pala to sa buhay ko? Na napakahina ko pero ngayon nagagawa ko ito. Na ganito yung sinasabi nila sa akin dati pero hindi nangyari yung destructive na prophecy nila sa buhay ko. Who would have thought na ito yung iniisip ko para sa sarili ko pero kaya ko naman pala. Who would have thought? So yung phrase na who would have thought ay ginagamit when you are expressing surprise or amazement at a situation or expressing doubt at something being true. Talaga ba? Sabihin nga po natin, talaga ba? Hindi ba masasabi mo, talaga ba? Siya ba talaga yan? Talaga ba? Ito nangyari ba talaga sa kanya yan? For example, who would have thought that a nobody can become a somebody? Who would have thought that this homeless man, sasabihin mo, who would have thought that this homeless man became a real estate mogul? Ito, wala nga matirhan tapos ngayon, nagpapatayo ng mga buildings. Nakatira nga sa ilalim ng tulay dati. Tapos ngayon, nagpapatayo ng building, nagpapatayo ng subdivision, nagbibigay ng bahay para sa mga mahihirap. Who would have thought that a shepherd can be a king? So how to discover your own incredible moments that will make you say, who would have thought? Sino na po ang ready at excited ngayong araw na ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Who would have thought? Number 1. Ako, napakaganda nito. Tingnan niyo po. Verses 70 and 71. He chose David, his servant. Si servant David, calling him from the sheep pens. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Jacob's descendants, God's own people, Israel. How to discover your own incredible moments? Nasasabihin mo na lang sa sarili mo, who would have thought? Akala ko ending ko na Akala ko last ko na to. Sinasabi ng mundo, wala akong magagawa. Pero grabe pa pala yung magagawa ko. Who would have thought na ang ilang beses bumagsak-bagsak
Halos hindi tinatanggap. Tapos nung tumanda siya, saka siya naging bilyonaryo. Yung iba sa inyo, paborito pa yung KFC. Who would have thought? Sinabi ko nga, yung walang mga matirhan, sila pa namimigay ng bahay ngayon. Who would have thought? Pero naniniwala ko na hindi lang para sa ilang tao ito. Available ito para sa lahat. 3 bagay na dapat natin maunawaan. Number 1 is calling. Sabihin nga po natin, calling. Napaka-importante, dapat alam mo ang panawagan mo. He chose David, his servant, calling him from the sheep pens. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Jacob's descendants, God's own people. So have you ever had a thought, idea, or feeling that you were meant to do more in your life? Nagkaroon ka na ba, kapatid, ng minsan umupo ka, parang may magagawa pa akong matindi. Parang kaya ko pa. Or parang there's something inside of me na parang gustong sumabog para maging pagpapala sa iba. It is something amazing na importanteng pwede mo pang gawin sa buhay. Kung nangyari na sa'yo yan, kapatid, you were probably experiencing the calling. Nung mangyari sa akin yan, na sinabi ko, ganito na lang ba talaga yung buhay? Paikot-ikot, maaga gigising, tatambay sa kanto, sigarilyo, tapos mamaya iinom. Pag wala nang magagawa, magnanakaw na. Mangu-hold up na, mangungupit na. Ganito lang ba buhay? Sabi ko, ito na lang ba to? Nangyari ba sa'yo yan? Yung parang mayroon kang holy dissatisfaction. Maybe you're experiencing the calling. God has created and shaped us for a purpose. Hindi pwede na create ka ng manufacturer, creator natin, ng wala lang. Hindi pwedeng nililikha ang isang bagay, gadgets, ano man nakikita natin, na wala itong purpose. So God has created and shaped us for a purpose. So our calling, pag sinabing calling, ito yung God's game plan ng Diyos sa ating buhay. God's game plan, halimbawa, nilikha ito, nang lumikha sa Kanya. May game plan yung lumikha dito. Hindi basta nanilikha niya lang yan, pan-design yan, hindi ganon. Unless ang game plan sa Kanya, pan-design. May game plan yung manufacturer dito. May game plan yung creator dito. Ganon din sa atin. May game plan yung lumikha sa atin. It is also part, itong calling natin, of His larger plan for the church and even the world. So one of the things that stands out to me about both Jesus and Paul is that they knew the work that God has called them to do. Isa sa napakagandang makita dito, yung example dito, walang iba kundi sina Jesus at Apostle Paul. For example, in John chapter 17 verse 4, Jesus comments that He completed the work that God gave Him to do. Tignan niyo po, ang ganda nito. Verse 4, I have glorified you on earth. Sabi ni Jesus, I have finished the work which you have given me to do. So hindi pwede na pumarito lang nang wala lang. I have glorified you on earth. Ano ba nakakapag-glorify sa Panginoon? Kapag tinatapos mo, ginagawa mo, yung pinapagawa ng nag-send sa'yo. I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. Therefore, yung calling mo ay yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Ulitin ko. Yung calling mo ay yung pinapagawa sa'yo ni Lord. In fact, si Apostle Paul po mga kapatid refers to his calling and staying focused on what God has called him to. Lagi niya nababanggit ito. At nagfo-focus siya doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Philippians chapter 3 verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward.
to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ulitin ko, yung calling mo ay yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Pag na-discover mo yung calling mo, nako, maniwala ka. Mababawasan yung kulingling natin. Kasi minsan parang tutuliling na tayo sa buhay. Ano ba to? Ito na lang ba talaga to? Yung parang nahihilo ka, baka kaya ka ganyan. Kasi may panawagan. Hindi ka talaga mapapakali, maniwala ka. Kahit saan ka pumunta. Kahit anong gawin mo. Lagi ka may holy dissatisfaction, laging may kulang, parang unfulfilled yung buhay natin. Why? Nilikha ka nga eh. May divine plan nga, may divine purpose nga yung manufacturer sa'yo eh. Hindi ka talaga makapapakali. Ngayon, ang ganda nito. Dalawang bagay. Pagdating dito sa calling, ang ganda nito. First, you have a sovereign caller. Ibig sabihin ng sovereign, ito po, tingnan niyo sa verse 70. He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. He chose, he took. Ibig sabihin, si Lord ang magpapasya, listen to this, si Lord ang magpapasya kung ano ang calling mo. Hindi mo pwedeng piliin yung calling mo. Si Lord ang pipili ng ipapagawa niya sa ginawa niya. Si Lord ang pipili nun. You just have to find it. You just have to discover it. Kasi sovereign siya eh. Siya yung tumatawag eh. Siya yung lumikha. Ang kailangan na lang natin, nandito na yan. Built-in na yan sa atin. Okay, ang i-discover na lang natin kung ano yun. Ang i-discover na lang, kinakailangan, mahanap na lang natin ito. Siguro tamang-tama nga itong series na ito. Dun sa sinusulat kong book ngayon, na Find Your Flow. Success will follow. Kailangan makita mo yun eh. The moment kasi na against the flow, parang nawawasak lalo buhay ko. Eh, hindi naman yun yung flow eh. Ng Panginoon eh. Mas, although may challenge sa buhay, pero may satisfaction eh. May fulfillment. Kasi nga, nandoon ka sa flow, nandoon ka sa calling. Alam niyo po, sabi sa C.S. Lewis Institute, we are to view our individual callings as gift that enable us as God's people to fulfill our common vocation for glorifying Him and serving each other. Kinakailangan makita natin ito. Yung calling na ito yung mag-i-enable sa atin para ma-fulfill yung panawagan niya sa atin. Ma-fulfill yung pinapagawa niya sa atin. At para higit sa lahat, maluwalhati natin ang ating Panginoon. Ang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya ay kapag nagawa mo yung pinapagawa niya. Ang makakapag-please sa isang boss, sa isang employer, ay pag nagawa mo yung pinapagawa niya. Kahit sandamakmak, yun na-accomplish natin, pero hindi naman yun yung line of work. O kaya hindi naman yun yung ginagawa ng kumpanya, kahit sandamakmak ang ginawa natin, hindi mapiplease yung ating boss. Ganon din naman kay Lord. Ang makakapag-please sa Kanya ay kapag nagawa natin yung pinapagawa niya. Kaya nga balik tayo dun kay Jesus Christ, di ba? I have glorified you here on earth. I have finished the work which you have given me to do. So ang tinatapos, yung pinapagawa niya. Yun ang calling mo. Ano ba ang pinapagawa ng Panginoon? Sabi sa The Message version in verse 70, dito sa text natin, then He chose David, His servant, handpicked him. And from his work, sabi dito, from his work in the sheep pens. Grabe no? Handpicked. He chose David. Kaya sinabi natin, may sovereign caller tayo. Ibig sabihin, siya ang pipili. Ibig sabihin, siya ang masusunod. Ang gagawin mo na lang, i-discover mo. Hindi pwedeng sabihin, eto calling ko eto calling ko. Pwede mong sabihin yun kung ikaw lumikha sa sarili mo. Yung gagawin mo, may plan ka doon. Kaya mo ginawa
yung invention na yan o yung bagay na yan, ibig sabihin, may purpose ka doon sa ginawa mo. Ngayon, gagawin mo ngayon, dapat mapangyari ngayon yung purpose doon sa ginawa mo. Gayon din ikaw. Dahil hindi naman ikaw ang gumawa sa'yo, kinakailangan ma-discover mo yung purpose nung gumawa sa'yo. At once hindi na-discover ng tao yon, of course, number one, magkakaroon ka ng laging kakulangan. Parang feeling mo, kulang-kulang ka. Parang feeling mo, ano nangyari sa buhay ko? Yun yan sinabi ko, pag may ganyan niya, maybe you are experiencing the calling. Then he chose David, his servant, handpicked him from his work. Grabe no, nagkapilian, si David na napili. At napili siya, sabi dito sa text, from his work. Ibig sabihin, hindi pumipili si Lord ng tamad. Hindi pumipili si Lord ng tamad. So, ibig sabihin, huwag kang umasa na ikaw ay aangat kung ikaw ay walang ginagawa. Hindi aangat ang isang tao nang wala siyang ginagawa. You want to discover your calling? Kapatid, ang ganda ng susunod na topic natin next week. Extraordinary you. Huwag kang umasa na ikaw ay aangat kung wala ka namang ginagawa. But at the end of the day, si Lord pa rin ang magpapasya. Siya pa rin ang pipili. Calling. Meron tayong sovereign na caller. Siya talaga ang pumipili. Ngayon, pangalawa, nakatotohanan pagdating sa calling. Second, you have a special calling. Tignan niyo po. Verse 70. He chose David to be his special servant. He took him from the sheep pens. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Jacob's descendants, God's own people. So everyone has a special calling. Pagdating sa, for example, may general calling na tinatawag tayo pagdating sa theology, di ba? Lahat tayo tinawag ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan. Nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas, that none should perish. Sinabi ni Apostle Peter. Yun yung general call. Kaya lang, meron tayong special calling. Ito yung specific na calling mo. So everyone has a special calling. So let's consider some examples in the Bible of people who knew and acted on their God-given calling. For example, Abraham. He made great sacrifices to move his family to the place of God's choosing. Punta ka sa lugar na ito, sinabi ng Panginoon, ito yung mangyayari sa'yo, ito yung gagawin mo. Sinundan niya yon. At ito nangyayari, yung mga matitinding pagpapala at pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Nehemiah, he obeyed God's call to rebuild the walls of Jerusalem, even though he risked his career in the royal courts and faced great opposition. Kahit na parang at stake yung kanyang posisyon dun sa royal court, pero kinakailangan gawin niya yon. O eto ngayon, di na-build. Yung pinapabuild ng Panginoon, Jonah. He finally realized that following God's calling was better than doing his own way. Nilulunok lang siya ng isda eh. Alam nangyayari sa kanyang buhay? Yun yung sinasabi natin, di ba? Parang oppressed na oppressed ka. There's something more. Dito sa buhay kong ito, there's something more. Dito sa ginagawa ko. Esther. She saved her people in response to God's call, which was revealed to her by Mordecai. Esther. Nandito ako sa panahon na ito. Sabi niyang ganon. May purpose ako sa generation na ito. Apostle Paul, he had a strong calling to proclaim the gospel where people had not yet heard it. At ginamit siya ng Panginoon para mag-plant ng iba't ibang simbahan. Especially in the Mediterranean world. Napansin natin na napaka-importante nung calling na yon. Nagkakaroon ng fulfillment kahit may pagsubok. Parang, ganda na ito, mamaya buong-buo ka, kahit nahirapan ka. Kahit magsubok. Yun kasi sinasabi natin, nahihit mo kasi yung calling, yung dahilan kung bakit ka nilikha. Now, ito maganda. How to spot your special calling? Mabilis lang to. Paano ko ba ma-spot yung special calling ko? Marami ka pamaraanan. Okay? Number 1,
is process. Ang calling ay proseso. Bigyan ko po kayo ng example. Dito sa text natin, makikita natin yon. He took David, verse 71. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Jacob's descendants, God's own people. Napansin niyo po, anong unang ginagawa ni David? Hindi muna siya naging leader ng mga tao. Hindi muna naging leader ng mga tao si King David. Naging leader muna siya ng mga hayop. Hindi muna siya naging pastol ng bansa. Nagpastol muna siya ng mga tupa. Kaya ang calling, proseso yan. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, galingan mo lang. Baka doon ka na biglang mapili, madampot, madakot. Hindi nasampal ng padakot. Kundi napili ni Lord. Proseso siya. Kaya napaka-importante na dumadaan tayo dito. Hayaan natin, sige, dumaan tayo sa proseso. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Israel. Pangalawa, pwede mo ma-discover ito, maspatan ito, through people. Process, people. Sa case ni David, na-discover niya ito through Samuel. Di ba? Hindi ka ma-discover ng tatay niya eh. Hindi makita yung potensyal niya ng tatay niya eh. Lalo na yung mga kapatid niya. Nandudun lang siya. Nagpapastol. Dahil bata pa daw siya. Or maybe patpatin pa siya at that time. O iba yung build ng katawan ng mga kapatid niya. Ba't na-discover siya ni Samuel? Sa case naman ni Samuel, nung nag-discover dito, yung tumulong dito kay David, na ma-discover yung calling niya, alam mo ba, ang ginamit naman kay Samuel, si Eli, the priest. Nung tinatawag siya ng Panginoon, di ba, dinedicate siya ng kanyang nanay na si Hannah. At sabi niya, maglilingkod kay Lord, tong anak ko. Kasi di siya magkaanak eh. Binigyan siya ng Panginoon, dinedicate niya kay Lord yung anak niya. Ngayon, binigay kay Eli. Ngayon, ito si Samuel, nakarinig. Samuel. Mamaya, pumunta siya kay Eli. Hindi ako tumawag sa'yo. Pangalawa, tumatawag ulit si Lord. Hindi ako tumawag sa'yo, sabi ni Samuel. Mamaya, na-realize ni Samuel, tinatawag ni Lord yung bata. The next time na marinig yung boses, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Balik ka na sa higaan mo. Pag narinig mo ulit yun, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Ang tawag doon, sa mga taong ganon, co-discerners. Si Lord, may mga gagamitin na co-discerner sa buhay natin. Pwede ka magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Tanungin mo. May mga gagamitin ng Panginoon. Ako, hindi ko naman agad-agad eh. May mga taong ginamit din sa akin na, talaga ba? Tingin mo may calling ako. Parang wala naman eh. Di meron. People. Pangatlo, for you to spot your special calling, passion. Because your passion can lead you to your purpose. Sabi ni Bishop T.D. Jakes, if you can figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right into your purpose. If you can figure out your purpose, hindi pa sa'yo malinaw ito, i-figure out mo yung passion mo. Saan ka ba passionate? Pag sinabing passionate, bayaran ka o hindi, gagawin mo eh. Yan na nakarami mga kausap akong pastors, lalo na this week. Ano ulit natin? Convention ulit. Kasama yung mga pastors at ibang mga leaders natin na go-ordain ulit tayo. Maybe mga almost 20 na mga panibagong pastors ng Amazing Hope. Tapos nagre-recommendation sila kasi may process tayo doon na pinagdadaanan. Sabi ko, unang-una, of course, wala sa atin yung ayaw ko yung hireling. Yung mga bayaran na pastor. Yung kaya ka naglilingkod, ano bang kikitain dyan? Bakit sa Bible, ang hireling, naglilingkod ka dahil sa pera, iiwan mo rin yan, tupang yan pag nahirapan ka na. Alam ko, kailangan natin ng pera. Pero kapag boss mo si Lord, di ka niya pababayaan. Nakuha po natin, once na gano'n ang isang pastol, tapos na siya. Pagdating ng wolf, iiwan niya yan, uunahin niya sarili niya.
Hayaan mong masakmal yung mga yan. Bakit? Di ka naman pastol eh. Nakuha po natin yon. Pangalawa, sabi ko, pag passion mo talaga yan, gagawin mo yan kahit di ka binabayaran. Sabi ko nga dati, kahit ako pa magbayad, pagsalitain mo lang ako eh. Kahit wala, itutuloy mo yun. Kaya lang, doon nag-uumpisa lahat. Di ba? Sa public speaking, sa karir natin, bigay mo na libre, sige sarili mo hanggang sa marinig ka, hanggang sa makita kung ano yung panawagan sa'yo ng Panginoon, hanggang sa ma-discover mo kung sino ka. Passion. If you can figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right into your purpose. O susunod, na pwedeng na ginagamit for you to spot your special calling. Process, people, passion, problems. Why? Marami ang naging malinaw yung calling. Listen to this, ha? Marami yung naging malinaw ang calling nung lumabo yung buhay nila. Marami naging malinaw sa kanila yung calling nila nung lumalabo na yung buhay nila. Nung nagkakaroon sila ng pagsubok, nung nagkakaroon ng hindi magagandang bagay sa kanilang buhay, nung parang lumalabo ang lahat, baka kaya pinalalabo yan ng Panginoon para luminaw yung calling mo. Kasi hanggat malinaw yung mga yan, susunggab ka ng susunggab dyan. At hindi mo maispatan yung purpose ng lumikha sa'yo. Gagamitin to ng Panginoon. Process, kung yung ginagawa mo ngayon, galingan mo lang. People, may mga co-discerners na gagamitin si Lord. Passion, ano yung gustong-gusto mong ginagawa? Na kahit anong mangyari, gagawin mo. May makinig, wala. May sweldo, wala. Malaki ang kikitain, wala. Kaya passionate talaga ako dito. Gusto kong ginagawa talaga to. Napansin mo ngayon, yung iba, may mga tinatanong ako, ba't mo ginagawa dyan? Wala ka namang kita dyan. Passion ko po talaga eh. Sabi ko, gastos niyan. Yung ibang nasa social media, gastos niyan. Yung iba kasi pera agad. Ikala, pag nag-vlog ka, nagganong ka, magkaka-1,000,000 ka agad. Pag umi-income yun, matagal. Proseso yan. Kaya lang yung iba, passion talaga nila yon. Kahit gumastos sila doon, kahit na mag-abono sila doon, passion nila yon. Yung iba naman, problema. Pag lumalabo na yung buhay nila, doon lumilinaw yung panawagan sa kanila ng Panginoon. So, what happens when we understand our calling and decide to live it out? Ano ba nangyayari? Kapag naunawaan na natin yung calling natin, nagkakaroon tayo kasi ng strong sense of direction and sizzling passion. Mas nagiging malinaw yung tinatahak mo at mas nagiging, alam mo yon, very excited ka, passionate ka sa ginagawa mo. Because we believe that our game plan is from our loving God. Na kung saan ito yung pinapagawa niya sa atin. Alam niyo po ba that a lot of people are so passionate with a wrong assignment? That's why they fail. Yung napaka-passionate nila, dun sa wrong assignment nila. Sabi nga ni Albert Einstein, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. I-judge mo yung fish kasi hindi siya umaakyat. Na parang, buti pa yung onggoy, ang galing. I-judge mo yung fish, mahina siya. Ayan na nangyayari sa tao. I-judge yung ibon, kasi yung ibon na ito, buti pa yung isda, magaling lumangoy. Pag hinalintulad mo, halimbawa, isang ibon, hinalintulad mo yung sarili mo dun sa isda, tingin mo talaga, ay wala akong kwenta. Tapos si isda naman, hahalintulad yung sarili niya dun sa ibon, buti pa siya lumilipad, samantalang ako langoy lang langoy, walang kwenta buhay ko. Kaya maraming tao, ang tingin nila sa sarili nila, walang kwenta. Calling. Kaya nga, sometimes your job is your greatest enemy because it becomes the graveyard of your calling. Hindi ko sinabing masama, di ba? Sabi natin, proseso. Kaya lang, tignan mo, discover mo. Ito na ba talaga yon? Or there's something more in this life. Live your calling. Sabi mo nga sa katabi mo, live your calling. Live your calling. First, you have a sovereign caller. Second, you have a special calling. Remember that success
is discovering your calling and doing it. That's it. Success is discovering your calling and doing it. That's it. Kaya nga pagdating sa spiritual na side, success is knowing the will of God and doing it. That's it. Pag nalaman mo, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, nagawa mo yon, that's success. Luluwalhati si Lord. Kakaroon ka ng satisfaction sa buhay. Masasabi mo, gawa ko. May kapayapaan ka sa ginagawa mo. Pangalawa, who would have thought? Para mangyari yon, number 1, calling. Number 2, in verse 72, and David shepherded them with integrity of the heart. So number 2 is character. Sabi nga po natin, character. Number 1 is calling. Kinakailangan, find it, discover it. Dahil si Lord naman pala ang sovereign na caller, siya naman pala ang lumikha sa atin, di maging close ka sa Kanya. Para mas lalo mong ma-determine ito. Makinig ka sa Kanyang salita. Always see the hand of God behind every event. Bakit nangyayari ito? Sabi ko dati, bakit kapag pumapasok ako, kahit saan ako pumapasok, pagtapos nagsasara? Yung pinapasukan ko. Bakit kaya ganun? Parang Jonah pala, no? Sasama mo pa kaming ilubog. Nasabihin ng ganun, sumunod ka na kay Lord. Sumunod ka sa Panginoon. Pangalawa is character. Remember that good character is that quality which makes one dependable, whether being watched or not. Yun ang character. Kaya nga ang ibig sabihin ng character dun sa Hebrew, yung ginamit dito na integrity, ang ibig sabihin niyan, completeness. David shepherded them with integrity of the heart. Completeness, perfection, integrity. Why? Because character will reveal your maturity. Di ba sinabi natin, ang character, quality ito that makes one dependable, whether being watched or not. Kaya pag kukuha ka ng tao, dapat man or woman of character. Why? Maraming naliluging negosyo kasi hindi mo binabantayan yung tao mo. Dahil maraming mga tao tayo sa negosyo, masipag yan pag may nakakakita sa kanilang boss. Pagtapos niyan, sisimangutan yung mga tao, sarado na tayo, magwawala na yan. Hindi naman sa kanila yun eh. Hindi naman lahat. Hindi ikaw yun. Pero kapag may good character ang taong ito, nakikita siya ng boss niya o hindi, gagawin niya yung dapat niyang ginagawa. Tutulungan niya yung company para umangat to. At bumangon. Character. Sabi nga po ulit natin, character. Character will reveal your maturity. Yung Hebrew word na ginamit dito is tom. Ibig sabihin completeness, perfection. Pag sinabing completeness or perfection, itong integrity ito, it means maturity. Full growth. Kaya nga if you want to spot the will of God, di ba? Romans chapter 12, verses 1 and 2, yung good, pleasing, perfect. Ang ibig sabihin nun, maturity. Kung nagmamature ka dyan sa ginagawa mo, isa sa pamamaraan para malaman mo na yun ay kalooban ng Diyos. Full growth, may sense of responsibility. Kaya nga pag nagmamature ang tao, di ba? Alam niyo po yung prefrontal cortex ng tao? Balik na naman tayo sa prefrontal cortex. It is part of the brain behind the forehead, is one of the parts of the brain to mature, lalo na huling-huling nagmamature daw. Usually around age 25. Doon siya nagmamature. Ang mabilis na nagmamature, yung amygdala ba yun? Yun. May kinalaman naman doon yung emotion. Mas mabilis. Kaya nga, ang tao mas mabilis na nagiging emotional. Yun yung unang pumapalo sa tao. Na kung minsan, kapag emotional ang tao, hindi ka na nagiging irrational na ang tao. Kasi yun ang unang pumapalo, although may blessing yun. Kaya nga kapag hindi ka pa nagre-reach sa maturity, kinakailangan may nag-guide sa'yo. Kinakailangan may tumutulong sa'yo at gumagawa ka ng paraan kasi hindi na nga matured eh. Hindi na nga mature yung tao tapos ganyan pa, hindi pa nagpapaguide, hindi pa nag-aaral, hindi pa, alam mo yun, wala yung personal development, pinapabayaan niya, wala mangyayari. Pero a man of character, yung character natin will reveal our maturity. May sense of responsibility na tayo. Kaya wag ka magpapamilya hanggat wala ka pang sense of responsibility.
Importante ang puso. Kaya nga sinabi dito, with integrity of the heart. Importante kasi ang puso sa matagumpay na pamumuhay. Pero hindi lang basta puso. Sinabi dito, mature na puso. Sabi ni Thomas Edison, what a man's mind can create, man's character can control. Lirin ko. What a man's mind can create, man's character can control. Kasi pwedeng i-create ng mind yan, pero pag hindi mo na control, magiging destructive yung bagay na yan. Maraming mga destructive na mga nilikha dito. Pag hindi mo na control yan, yung same na sasakyan na nagagamit para sa transportation is the same na sasakyan na pwedeng bumangga sa tao. Nakuha mo natin yon? Kaya nga hindi pwedeng puro mind. Yung kinikreate natin. Napaka-importante ng karakter para nakokontrol natin yon. Road rage. Kanina bago ako pumunta dito, may muntik pa magsuntukan dyan sa kanto. Siya lang nga may kasalanan. Nakuha po natin yun. Mamaya, mambihira yan. Naku, mamaya, nandito pala yun no? What a man's mind can create, man's character can control. Kasi kailangan makontrol mo yung bagay na yan. Baka makasakit Baka hindi makatulong. Pangalawa, character will reveal your integrity. Pag sinabing integrity kasi, the quality of being honest, may strong moral principles, a state of being whole and undivided. Kaya nga, David shepherded them with integrity of the heart. I-reveal nito, yung character na ito, yung maturity natin, nakakaroon ka na ng sense of responsibility. Dati pabaya tayo, pwede kasi hindi pa develop yung prefrontal cortex. Di-develop pa lang siya. O kaya talagang na-develop na yon ng paligid natin, sadyang tamad talaga. Pero kaya nagkakaroon ka na ng sense of responsibility. Good character yan. Pangalawa, character will reveal your integrity. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan na. The quality of being honest. May strong moral principles. Sinabi ni Thomas B. Macaulay, sinabi niya that the measure of a man's real character is what he would do if he knew he would never be found out. Ano yung gagawin niya kapag alam niya na hindi naman siya mahuhuli? Gagawin mo pa rin ba yung tama? Kahit alam mong wala naman nakakakita. Ibig sabihin, integrity. Man of integrity. May nakakakita o wala, pantay yun. Integrity, di ba? Nagmamatch yung word sa ka-work. Nagmamatch yung sinabi sa ginagawa. The measure of a man's real character is what he would do if he knew he would never be found out. Kaya nga sinabi sa The Living Bible, and from following the ewes with lambs. Sabi dito, God presented David to his people as their shepherd, and he cared for them with a true heart and skillful hands. Tandaan, hindi pwede ang fake na puso sa rurok ng tagumpay. At the end of the day, kasi matutunaw yung fake na puso. Kaya importante yung character. Someone said that character is simply habit, long continued. Character is simply habit, long continued. Hindi basta-basta na-create ang character na yan. Matagal nang dinevelop yan. Kaya pag may nakikita tayo, o kaya yung ibang tao na parang hindi maganda sa atin, pansinin natin. Habang maaga pa. Kasi baka mahirapan na tayo. Kaya sinabi yung bata, habang maaga, doon dinidisiplina yan. Huwag mong hayain ospital ang magdisiplina. Huwag mong hayaan na kulungan ang magdisiplina sa kanya. At huwag natin hayaan na sementeryo yung magdidisiplina. Habang maaga pa lang, maganda na didisiplina kasi mahirap nang ayusin kapag napakatagal. Although posible lagi yon sa ating Panginoon. But character is simply habit, long continued. Lao Tzu once said, "What's your thoughts? They become your words. What's your words? They become your actions. What's your actions? They become your habits. What's your habits? They become your character. What's your character? It becomes your destiny." Yung character natin, yan na magdadala sa anuman pwedeng patunguhan natin. Character.
Pag man or woman of character yan, pansin na pansin yan. Po-promote ng Panginoon yan. Mapapansin at mapapansin yan. Grabe. Pag nagkapilian, yung may integrity of the heart, pag napili yun, ayun na. Pangatlo at panghuli, in verse 72. And David shepherded them with integrity of the heart. With skillful hands, he led them. Number 3 is competence. Grabe, no, di ko akalain eh. Kasi na-discover niya yung calling niya eh. Pangalawa, develop siya mga ayos na karakter. Pangatlo, hinasa niya yung competence niya. Alam niyo po, skill is the ability to do something well. Tandaan natin, ang tagumpay, ang usapin ng tagumpay ay hindi lang pabaitan. Ito rin ay pagalingan. Ulitin ko ba ha? Sa usapin ng tagumpay, hindi lang ito pabaitan. Biri mo, sasakay ka ng eroplano kasi mabait yung piloto, pero hindi marunong mag-drive. Bait-bait naman niya. Dito na lang ako sasakay. Hindi na, doon na lang ako sa masagwa yung ugali. Basta dali mo lang ako doon sa patutunguhan ko. Di ba, minsan mas uunahin mo muna yon. Pero siyempre, hindi ka na uulit doon. Kasi pangit ng ugali eh. Pero sa panahon ng pangangailangan, unahin mo to competence na tao. Okay, na-combine mo pa yung karakter. Sa competence, iba ka na. Iba ka. You will make a difference. Kasi ang usapin ng tagumpay ay hindi lang pabaitan, kundi pagalingan din. Kaya nga, skill. With skillful hands, he led them. Yung skill sa Hebrew is the word tabon. It means intelligence, understanding, reason, skillfulness, wisdom. So paano ba tayo nagde-develop ng competence? Ito, maganda. Number 1, know what to do. Malalaman mong competent ang isang tao pag alam niya ang ginagawa niya. With the skillful hands, he led them. Paano ka naman makakapagluto ng masarap na kare-kare kung mabait ka lang? Alam mo, ang bait niya. Nung kumakain ka, masarap po ba? Ang bait niya talaga, grabe. Alam mo, ang bait niya eh. Hindi masabi. Iba yung may skill. Iba yung may skill. Pag may sakit ka, hindi ka basta-basta lalapit sa karpintero. Ang galing niya gumawa ng bahay. May sakit yung tao. Hindi naman bahay yung gagawin. Buhay. Yung nakataya. Lalapitan mo yung competent. Intelligence, understanding, reason. Know what to do. Know what to do. That's why in Proverbs chapter 19 verse 2, it says, being excited about something is not enough. You must also know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Being excited about something is not enough. Huwag ka lang basta-basta excited na mag-enroll ka dito, mag-a-apply ka, magtatrabaho ka dito, gagawin mo ito, magjojowa ako dito, kasi gusto ko na, baka amygdala yung may epekto sa'yo at hindi yung prefrontal cortex. Pagdating sa rational na judgment, rational na pagpili, prefrontal cortex. Okay, hindi na-develop sa isang tao. Being excited about something is not enough, although kailangan to. Pero it's not enough. You must also know what you're doing. Kaya pag hindi mo pa alam, dito may mga kumikita dito ng malaki. Noong nakaraan, may mga humingi ng payo sa akin. Kita daw siya ng ganito, 1 million. O kaya ganito. O sabi, hindi mo alam gagawin mo, itabi mo muna. Hanggat hindi mo alam, ilagay mo muna sa bangko yan o kaya sa nakumikita yan. Pinaka-list, time deposit siguro, kaysa gastusin mo, isigi mo yan, mamaya, ubos na. Bye-bye. Wala na yan. Maganda may excited ka, pero dapat alam mo rin yung gagawin mo. Being excited about something is not enough. So don't underestimate skill. Dahil pag wala kang magagawang maganda, wala tayong magagawang maganda kung wala tayong skill. So you have to sharpen your skill. You have to sharpen your axe. Hinahasa yan. Ecclesiastes chapter 10, verse 10. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Kapag yung axe na yan, yung palakol na yan, mapurol siya, tagal. Yung isang puno, 3 araw tinataga.
Samantalang yung hasa, sandali lang. Kaya isang tao, minsan hindi pa natatapos yung trabaho, pagod na. Ayoko na. Suko na ako. Di naman ako kasi magaling dyan eh. Nakuha natin. Maybe kinakailangan mo kasi sharpen yung skill mo. Or maybe baka hindi mo talaga yan calling. But skill will bring success. So you have to sharpen your axe. Why? Listen to this. Ulitin ko ha. You have to sharpen your axe. Bakit? Skill ang pantabas mo sa hahadlang sa iyong tagumpay. Skill ang pantabas natin dun sa hahadlang sa ating tagumpay. Kaya nga, pagdating sa preparations nung pag-build ng temple, yung kaibigan ni King David, na ni King Hiram ng Tyre, nung itatayo na yung templo sa pamamagitan ng anak ni David na si Solomon, ito yung sinabi niya. 2 Chronicles 2:13, I am sending you Huram Abi, a man of great skill. Kapag may gustong matapos, napaka-importante ng skillful na tao. Napansin mo? Hindi kung sino-sino yung pinadala. Ang pinadala kay Solomon para tumapos na napaka-magnificent na temple. Walang iba, kundi si Huram Abi, a man of great skill. Kaya nga, napaka-importante po na yung skill natin, dinidevelop natin. Huwag tatamarin umattend ng mga mentoring sessions, huwag tatamarin umattend ng mga trainings, hindi kinatatamaran yan. The more na tinatamad tayo dyan, pumupurol tayo. Dalangin ko sa mga pumurol na. Hasa ulit. Hasa. Hasain mo yung skill mo. Sabi mo nga sa katabi mo, hasain mo yung skill mo. Hasa ulit tayo. Napansin natin, mas mabilis mo natatabas yung mga hadlang eh. Kaysa sa pangkaraniwan, ikaw iba ka mabilis. Bakit may skill ka kasi? Remember, the world will pay you for what you know and for what you do. Binabayaran ka kung ano kasi ang alam mo at kung ano ang kaya mong gawin. That's why competence is the shining armor of a successful person. Competence is the shining armor of a successful person. Hahanapin mo agad. Kaya yung nakaraan, may kausap ako. Sabi ko sa kanila, kapag hahanap kayo, lalo na sa importanteng gagawin nyo sa buhay, humanap kayo, yung may skill na. Tignan yung portfolio nila, titignan yung track record nila, o yung sasayangin yung panahon ninyo. Hanapin mo. Kasi hard-earned money yan eh. Hindi pinapahawak yan sa mga pangkaraniwan. Pinapahawak yan, yung time mo, yung treasure mo, yung talent mo, dun sa may skill. Bakit pag walang skill? Walang ability na gawin na mas maayos ang isang bagay. Nakuha po natin yun. So titignan mo, skillful ba itong taong ito? Tayo rin ganon. Because competence is the shining armor of a successful person. Nagsashine. Pag competent ang isang tao, ay, mas maningning siya. Yun agad ang unang nakikita. Napansin nyo? Kung ano yung mas maningning, yun ang madalas sa unang naispatan. Grabe. Kaya sinasabi natin, di ba, ang calling proseso yan. Huwag mong lalanglangin na naglilinis ka lang ng CR ngayon. Problema, gusto mo agad magtagumpay. Hindi mo na pagtagumpayan yung banyo eh. Linisin mo, galingan mo. Para pag may isang tao na kung saan magiging susi ng tagumpay mo, nakita niya, grabe, pwede ako magsalamin dito sa banyong to. Wala na, sino ba naglilinis na ito? Naturo ka. Tapos ka. Yun na. Ang paglaya mo. Kasi nagniningning yung ginagawa mo. Pero mo tumutulong ka lang, mas mabait ka pa, hindi nakasimangot lagi. Pero mo tindera ka, nagtitinda ka, yung mga kapitbahay mo, yung mga kalaban mo, simangot, bibili ka na naman. Ikaw na naman, paulit-ulit, hindi mo na sabay-sabayin. Ako na nga lang bumibili kapag galit. Samantalang yung isa, uy, welcome po ulit. Ay, dito po ulit kayo. Sige po, pili lang kayo. Piruin mo, masunahin mo yun. Nagsashine siya, very skillful. Pagdating sa pagbebenta. Uy, magaling dun. Minsan nga, kahit mas maganda produkto nung kabila, mas okay naman to. Mas skillful pagdating sa pagbebenta. Sa ginagawa niya. Competence is the shining armor of a successful person. Galingan mo kung ano mang ginagawa mo ngayon. Galingan mo. So how to discover your own incredible moments that will make you say, who would have thought? Paano siya naging ganyan? Ano nangyari? Yung pinsan ko po, principal po dito lang, sa paligid natin. Na-discover ko na dyan pala siya.
Sabi yung ano, te, sabi ko, nangyari sa'yo. Dati pag bumibili kami sa Chowking, ganun lang nangyayari. Nangyari sa'yo, ba't ganyan ka na? Hindi sabi ko Angas. Sabi niya, ikaw, sabi niya ganun. Anong nangyari? Mas kataka-taka ka naman. Sinabing ganun, who would have thought? Naunawaan po natin? Who would have thought? 3 bagay, mga kapatid, para mangyari itong mga, ma-discover natin itong own incredible moments natin. Number 1 is calling. Remember that you have a sovereign caller. Siya ang namimili. Di-discover mo na lang kung ano yung pagkalikha niya sa'yo. Hanapin mo yun. Pangalawa, character. Napaka-importante kasi i-reveal nito yung maturity natin, yung integrity natin. Iba yung may karakter. Sinabi ko nga, di ba? Sometimes, most of the time, character will get you there. Competence will get you there. But character will stay you there. Kahit nagaano tayo ka-competent, pag yung character natin bagsak, babagsak din kinalaunan. Pero pangatlo, napaka-importante, parang umangat, yung competence natin. Know what to do and do what you know. Gawin mo kung ano yung alam mo. Know what to do and do what you know. Dito na po ako mag-i-end in verse 78. Tignan niyo pong maigi ito. He brought him from tending the sheep to be the shepherd of his people, Jacob. Tignan niyo po. He made him the shepherd of Israel, his special people. Dalawang importanteng bagay. He brought him, he made him. He brought him, he made him. May mga bagay ba sa buhay mo na kung saan parang ikaw mismo, hindi mo na mabunot yung paa mo sa sitwasyon na yan? Hindi mo na matanggal ang sarili mo sa sitwasyon na yan o napakahirap ng sitwasyon na yan. Nakuha mo, kapatid? Ano mensahe sa'yo ni Lord? Kaya kang tanggalin ni Lord sa mababang sitwasyon ng buhay na yan. He brought him. Kung hindi mo kaya ka ni Lord tanggalin dyan. He brought him from tending the sheep. Isa sa pinakamabaho, pinakaayaw, trabaho ng mga outcast, trabaho ng mga least sa family. Next week, pag-usapan din natin yon. Trabaho ng mga tilaw, tingin nila mahina. Kaya kang bunutin ng Panginoon dyan. Sa mababang sitwasyon ng buhay mo. Ito ang maganda. He made him. Remember that promotion comes from the Lord. Lahat ng pintuan na bubuksan ng Panginoon, hindi pwedeng isara ng tao. Pag si Lord ang dumakot sa'yo, pag si Lord ang gumawa sa'yo, hindi ka pwedeng sirain at siraan ng tao. Maniwala ka, lilitaw at lilitaw. Sasabihin ng Panginoon, nilikha ko yan. Mangyayari at mangyayari yung gusto kong gawin sa Kanya. So kumaulama mo, kapatid, nilikha ka ng ating Panginoon. Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy, may isang bata, umiiyak siya. Yung batang yun, iyak ng iyak kasi naglalaro siya. Habang umiiyak yung bata, nakatanaw yung tatay niya dun sa malayo. Kasi naipit yung laruan niyang kotsi-kotsihan dun sa malaking bato. Di kaya ng bata. Sabi niya, lahat ginawa niya na, paa niya, halos iumpog niya na, pati ulo niya, matanggal lang yung batong yun. Dun sa laruan niya. May umiiyak na siya. Tapos mamaya, wala na siya magawa. Yun, nagtatatakbo dun sa bahay, nag-iiyak. Sabi ng tatay niya, Nak, ano nangyari? Yung laruan ko po hindi nandoon, naipit dun sa bato. Sabi niya gano'n, hindi ko po matanggal sabi niya, ginawa mo na ba ang lahat? Opo, ginawa ko na lahat. Yung kamay ko, yung paa ko, sinipa ko na, sinuntok ko na, pagod na po ako, ginawa ko na po lahat. Sabi niya gano'n, tinulak ko na. Mabigat po talaga Ginawa mo na ba talaga lahat? Opo, ginawa ko na po lahat. Sabi ng tatay niya, Anak, di mo pa ginawa lahat. Sabi niya, ginawa ko na nga po lahat. Nak, di mo pa ako tinawag. Pumunta yung tatay doon. Siya yung nagtanggal. Kaya niya naman pala. Kapansin mo, may mga bagay na parang bibigay na tayo kasi hindi natin kaya. Kaya pala ni Lord.
He brought him. He made him. Gaano man kabigat yung mga batong yan na nakaharang sa ating buhay, kinalalagyan natin. Hindi mo kaya. But kaya ni Lord. Kaya ng Panginoon. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Ano yung mga batong yun? Na kung saan bigat, parang na-stuck ka na sa kanyang sitwasyon, nahirapan ka. Maybe, yan din ang way para ma-discover mo yung kakayahan ng Panginoon sa buhay mo. Pagbulay-bulayan natin, kaya mo kausapin ka ni Lord. Ngayong araw na ito, nanalangin tayo na i-crystallize ng Panginoon yung nais niya sa iyong buhay. Mag-crystallize yung calling na yun. Bigyan ka ng sapat na discernment ni Lord. Puso at lakas para maisakatuparan ito. Sa mga tila baga may batong nakadagan sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay. Parang ilang taon na, ilang panahon na nakadagan ito sa aking buhay, sa aking balikat. Sabihin ng Panginoon, kaya ko yan, anak. Kaya ko yan. If you're this person, especially if this is your first time, bago tayo manalangin ng ibang bagay, na kung saan, maybe pumunta ka dito sa lugar na ito, super bigat ng sitwasyon, super bigat ng kinakaharap. Di mo na talaga kaya, halos lahat, ginawa mo na. Teka lang kapatid, hindi pa lahat ginawa mo. Tignan mo yung kilos ng Panginoon, yung kamay ng Panginoon. Lapit ka kay Lord ngayong oras na ito. Ano man ang iyong nakalipas, ano man ang iyong pinagdaanan, ano man yung bigat ng ngayon mo, mas mabigat at mas makapangyarihan ang kamay ng ating Panginoon. If you want to give your life to Jesus today, gusto mo ipagkatiwala kay Lord yung buhay mo, do it now. Mananalangin tayo, but make it your personal prayer. Naniniwala ko may gagawin si Lord sa buhay mo. Tataas mo yung kamay mo kapatid, pagbilang ko ng 3, mananalangin tayo sandali. And I believe that after this, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, pray this prayer with me right now. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan for the very first time, hayaan mo naman si Lord. Tama na pagpapakitang gilas mo lang sa sarili mo. Kaya ni Lord yan, kapatid. Kaya ng Panginoon. Patuloy ka kay Lord. Mahal ka ni Jesus. Lord can save you. And for all of us right now, kahit matagal-tagal na tayo, may bigat na nakapasan sa atin. Ramdam mo yung napakabigat na sitwasyon na yun. Minsan, hindi mo na lang ipinapahalata, pero malapit na rin eh. Dahil di mo naman may tatago. Or minsan, ay talatang halata, pero ultimo yung iba, hirap na rin talaga. Na lang din sumama loob mo. Dahil pati baka sila, hirap na rin sa sitwasyon natin. Kaya ni Lord. Lapit tayo sa Panginoon ngayong oras na ito. Lapit tayo sa Panginoon. He brought him from tending the sheep to be the shepherd of his people, Jacob. He made him. He brought him. Kaya kang tanggalin ni Lord diyan sa pinakamababang sitwasyon ng buhay mo. At kaya kang gawin ng Panginoon. Pag si Lord gumawa, walang makakasira pag ginawa niya. Ngayon, ang oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. Lapit ka kay Lord. Personally, sabi mo sa Kanya. Yung bigat na nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo. I will give you a few minutes. Ngayong oras na just 1 minute.
Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters today. Sa nakakaranas, Panginoon, ng kabigatan dahil sa kanyang karamdaman. Right now, I pray for your hand to touch this person. You have said in your words, by His wounds we are healed. Lord, I speak for healing right now. In the name of Jesus, receive it. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord. In the name of Jesus. Mga walang kapayapaan sa mga restless ngayong oras na ito. I pray for peace which transcends all understanding. In the name of Jesus, I speak peace right now na mag-flow sa iyong puso't isipan ngayong oras na ito. Lord, i-restore mo po yung puso na nawasak. I pray, God, that you mend this broken heart right now. In the name of Jesus. Uwiin mo pong muli ang pusong ito, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray, God, right now. Lord, may establish sa Kanya, Panginoon. Anak mo pa rin siya, Lord. Hirap na hirap man siya, Panginoon. Alam mo ang pinagdadaanan niya. Maybe, Lord, iniintay mo lang siya na magkusa at marubdob na lumapit sa'yo. Just come right now. Not just I played you. Lapit ka kay Lord bilang anak ni Lord na lumalapit sa kanyang tatay. Just come. Just come as a child of God. Just come as His child. Lapit ka sa kanya, kapatid. Ngayong oras na ito, walang imposible sa ating Panginoon. Sa Diyos, walang imposible. Pawiin mo po, Panginoon, ang mga takot na ito. Pawiin mo, Panginoon, ang takot na kanyang nararamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pawiin mo, Panginoon, ang pangamba. Dagdagan mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Come on, just lift up your voice right now. Just come to Jesus. He can make a way where there seems to be no way. Kaya kang isalba ng Panginoon dyan sa sitwasyon na yan. Just come to Jesus. Come on, for the last time, lift up your voice. Oh Lord, just declare it. God can make a miracle in your situation. Oh Lord. A child of God. Panginoon, malapit po kami sa iyo ngayon, Panginoon. Niniwala kami, Panginoon. Ano man ang nangyari sa iyo, aming buhay, Panginoon. Pero Lord, anak pa rin ang turing mo sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa kabila, Panginoon, ng pagtalikod. Kabila minsan na naging matigas ang ulo namin, Panginoon. Kabila ng paglayo sa iyo, Panginoon. Nandyan pa rin ang mga kamay mo, Panginoon. Nandyan pa rin ang pagyakap mo sa bawat isa sa amin. Salamat na lang, Panginoon, dahil Ikaw yung pumupulot. Ikaw ang gumagawa, Panginoon. Maraming mga tao naniwala kami na gano'n na talaga yung buhay namin, Lord. But salamat na lang, Panginoon. Starting today, I declare, sa buhay ng bawat isa na nandirito ngayon, time will come, sasabihin ng ibang tao at sasabihin niya, who would have thought na nakalaya ako dito, na nakalaya ka dyan, na gumaling ka dyan, na natapos mo yan, na napagtagumpayan mo yan. Yan ay walang iba kundi dahil sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Mamamangha ang mga tao at sasabihin na lang nila purihin ang Panginoon sa buhay ng taong ito. Salamat po, Panginoon. Masaya po kami, Panginoon, dahil hawak mo ang aming buhay. Salamat po sa tagumpay. Salamat sa pag-asa. Salamat sa himala.
Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpak ng pinagtagumpay ng ating Panginoon. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, batiin natin yung ating mga kasama, yung mga nakakasabay natin. I am your friend. I am accepted.